Sa politika, may mga pangyayaring hindi na kailangan ng kalaban para bumagsak, sapagkat ang mismong lakas ng isang grupo ang nagiging sarili nilang kahinaan. At ngayong usap-usapan ang pagbasura sa interim release ni Rodrigo Duterte, isang katotohanang mahirap tanggapin ang dahan-dahang lumilinaw, ang kapangyarihan, impluwensya, at agresibong pagkilos ng sarili niyang mga taga-suporta ang siyang pumigil sa hinihingi nilang paglaya. Sa bawat araw ng panggigigil online, sa bawat pananakot, pambabastos at pag-frame ng narrative, sa bawat hakbang na dapat sanay nakatutulong pero naging maling klase ng presyon, unti-unting lumilikha ito ng imahe na hindi na tungkol sa hustisya ang laban, kundi tungkol sa pagpilit at pagdomina. At sa harap ng korte, ang ganitong ingay ay hindi nagpapakita ng lakas, kundi ng kapahamakan. Ang dapat sanang maging argumento ay napalitan ng sigawan. Ang dapat sanang maging legal strategy ay nalunod sa emosyon at takot na niliha mismo ng kanilang hanay. Kaya ngayong ibinasura ang interim release, isang masakit na tanong ang sumasampal sa katotohanan. Kung hindi sila naging maingay, mapilit at mapagbanta, iba kaya ang naging desisyon? O sila nga ba mismo ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang hiling? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EdOx at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Sa panahon ngayon na ang bawat comment, post at share ay may epekto, isang tanong ang bumubulabog sa usapan. Pwede bang baguhin ng ingay ng social media ang direksyon ng hustisya? At kung oo, paano naapektuhan ng online actions ng Duterte supporters ang ruling sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mga kababayan, habang tahimik na gumugulong ang proseso sa korte, may isang digmaan na mas maingay kaysa sa anumang hearing, ang digmaang online. At dito nagsimula ang lahat. Habang hinihintay ang desisyon sa interim release ni Duterte, sumabog ang social media. Trending posts, hashtag campaigns, live streams, reaction videos. Ang narrative, political persecution, selective justice, defend Duterte at all cost. At hindi ito simpleng opinion lamang, ito ay naging isang digital pressure machine. Habang lumalakas ang mga online attacks mula sa mass reporting, pag-frame sa issue, hanggang coordinated messaging, napansin ng publiko ang isang pattern. 1. Pag-iingay laban sa korte. Pinipintahan ang anumang desisyon o hakbang na hindi pabor sa kanilang idolo. 2. Pag-target sa mga opisyal at kritiko. Tinatawag na biased, bayaran o anti-Filipino. 3. Pagmamanipula ng narrative. Tinitiyak na ang trending ay hindi ang kaso, kundi ang panggigipit daw kay Duterte. Ang lahat ng ito, kahit hindi direktang nakikialam sa korte, ay naglikha ng heightened public pressure, isang alon na hindi pwedeng balewalain ng sinumang nasa pampublikong posisyon. Ang tanong, naapektuhan ba talaga ang ruling? Walang konkretong ebidensya na sinadyang tuwirang iayon ng korte ang desisyon dahil sa social media pressure. Pero ang klima ng opinyon, tensyon at banta online ay sapat para magbago ang tono ng diskurso. Ito ang naging epekto. Lumikha ng external tension na nagpalala sa politisasyon ng kaso. Binago ang framing ng publiko mula legal issue, naging political battle. Nagpadagdag ingay na maaring ikonsidera sa pag-anticipate sa public order at reaksyon. Nagbigay ng pressure sa mga institusyon na maginggat sa bawat pahayag at galaw. Kaya nang lumabas ang ruling, maraming analyst ang nagsabing, hindi ito nangyari sa vacuum, hindi inosente ang social media storm. Sa halip na makatulong, maraming eksperto ang naniniwalang. Ang agresibong online defense ng Duterte supporters ay nagbigay ng impresyon ng intimidation. At itong impression na ito ay maaring nagbigay ng kabaligtarang epekto, lalo pang naghigpit ng desisyon ng korte upang siguruhing hindi sila nababaluktot ng panlabas na presyon. Kung mas malakas ang sigaw, mas kailangang maging matatag ang institusyon. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang tungkol sa ruling, kundi tungkol sa kapangyarihan at peligro ng online movements. Kung ang isang digital group ay kayang gumawa ng makapangyarihang narrative, dapat nating tanungin, hanggang saan dapat ang impluwensya nila? At kailan nagiging banta ang suporta? Sa huli, ang hustisya ay dapat nakabatay sa ebidensya, hindi sa trending topics. At ang tanong na dapat nating pag-isipan bilang bansa, kung kaya ng social media na baguhin ang takbo ng opinyon, kaya rin ba nitong baguhin ang direksyon ng hustisya? At kung oo, handa ba tayong mabuhay sa ganitong panahon? Makinig kayo,
Sabi ni Attorney Cristina Conti, sinusubaybayan ng ICC ang mga kwento sa social media na ipinapakalat ng mga kakampi ni Duterte. Hindi lang basta ingay ang mga post na yan, maaring makita yan ng mga hukom bilang tanda ng patuloy na impluensya. Mga ka-edox, kung susuriin natin ng mas malalim, may isang pattern na hindi mapapasubalian. Sa bawat isyung kinasasangkutan ni Duterte, ang pinakamalaking lakas ng kanyang bas ay siya ring nagiging pinakamalaking sagabal. Ang intensyon nila, ipagtanggol, palakasin, bigyang boses ang kanilang leader, ay nauuwi sa galit, pananakot at presyur na lumalampas sa linya ng respeto at batas. Hindi ito usapan ng pagiging pro o anti. Ito ay usapan ng consequence. Kapag ang isang grupo ay nagtatangkang igapos ang proseso ng hustisya sa social media noise, natural lang na magdudulot ito ng kabaligtaran, mas istriktong paghuska, mas mabigat na pagtingin, at mas malalim na pag-aalinlangan. Kung may natutunan tayo sa pagbasura sa interim release, ito ang leksyon. Ang internet ay hindi korte. Ang trending ay hindi ebidensya. At ang panggigipit ay hindi argumento. At kung tunay na iniibig ng isang grupo ang kanilang pinagtatanggol, dapat nilang alamin kung kailan sila nagiging tulong, at kung kailan sila nagiging mismong dahilan ng pagkatalo. Sa kasong ito, hindi kailangan ng kalaban para pabagsakin ang tsansa sa paglaya, sapat na ang ingay ng sariling kampo. Isang ingay na hindi nagtanggol, kundi naglabas ng larawan ng panghihimasok at agresyon. Isang ingay na hindi nakatulong sa proseso, kundi nagbukas ng pintuan para sa matigas at malinaw na desisyon. Rejected. Sa huli, may isang leksyon na hindi maitatanggi. Hindi lahat ng pagsuporta ay nakakatulong. At hindi lahat ng ingay ay sandata. Minsan, ito mismo ang bomba na sumasabog sa sariling kampo. Kung talagang nais ng isang grupo ang hustisya o paborableng desisyon, dapat ang galaw ay maayos, disente, at may respeto sa proseso. Hindi puro sigaw, hindi puro gulo, hindi puro banta. Sa tingin nyo ba kung hindi naging agresibo at mapilit ang mga supporters ni Duterte, may chance bang ma-approve ang interim release? O talagang sila-sila rin ang sumira sa tsansa ng kanilang leader? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.